Magandang araw, Sir Gimbal. Isa po ako sa mga bagong followers nyo. Mahilig po kasi ang aking asawa na makinig ng mga katatakotang istorya rito sa YouTube, kaya naman ninahawa na rin ako sa kanya. Noong una, nakikinig lang kaming dalawa sa mga storya sa channel mo. Hanggang sa nagsuggest siya na ishare ko na rin ang naging karanasan namin noong kami ay magjowa pa lamang. Tubong Antique po ang asawa ko, Sir Gimbal. Ako naman po ay talagang taga Maynila na. Nagkakilala lang kami noong magtrabaho siya sa Maynila as promodizer. Cashier naman po ako noon, at dahil kami lang dalawa ang single sa team ay madalas kaming ibuyo ng mga kasamahan namin sa isa't isa. Nung una tinatawanan lang namin iyon hanggang sa magkapalagayan na kami ng loob sa isa't isa. Hindi nagtagal ay niligawan na rin ako ni Marvin. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon. "Jackie, parang nagugustuhan na ata kita. Maaari ba akong manligaw?" Halos magpaparte ako dahil sa narinig kong iyon. Kasi naman, Sir Gimbal, crush na crush ko si Marvin ng panahon na iyon, kaya kilig na kilig ako sa mga banat niya sa akin. Tumagal ang panliligaw niya ng 6 na buwan bago ko siya sagutin. Halos magtatalon siya sa tuwa nang banggitin ko ang matamis kong oo. Naging masaya naman ang relasyon namin noon, Sir Gimbal. Siyempre, hindi maiwasan sa relasyon yung mga mag-aaway, ngunit nagbabati rin naman kami. Mabait naman kasing kasintahan si Marvin. Walang araw na hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Noong unang taon pa namin ay ipinakilala ko si Marvin sa mga magulang ko. Winelcome naman siya ng mga ito, at doon din kami nagpaalam na magsasama at hahanap ng mas magandang trabaho sa ibang lugar. Pinayagan naman kami ng mga magulang ko dahil malaki na raw ako at nasa tamang edad na. 25 na kasi ako noon at 27 naman si Marvin. Lumipit kami noong nasa bandang Caloocan at sabay na nakapasok sa call center. Naging busy kami sa trabaho at ang halos naging banding namin dalawa ay tulog. Paminsan-minsan ay lumalabas kami kasama ang mga kaibigan namin. Wala rin kaming halos naging problema sa pagsasama naming dalawa bukod sa isang bagay. "Na-meet mo na ba ang parents ni Marvin, Jackie?" Minsan tanong ng isa sa mga kaibigan namin. Iyon na naging sanhi ng pagtatalo namin minsan ni Marvin. Ayon sa kanya ay magastos daw umuwi sa Antique. Kailangan pa raw namin na pag-ipunan niyon. Ang sa akin lang naman ay sana kahit sa video call man lang. Sinagot niya ako noon na walang internet ang mga magulang niya at hindi rin marunong mag-cellphone. Ang kapatid niya lang na si Marlo ang mayroong, ngunit pang text-text lang yun dahil sa sira ang mouthpiece. Hindi ako kumbinsido noon. Halos araw-araw kong binabanggit kay Marvin ang tungkol dito. Naalala kong 3rd anniversary namin noon. Day off ko, kaya naman nakahilata ako sa kama at nag-i-scroll sa phone ko. Nanonood lang ako ng vlog noon sa YouTube ng humahangos na puso ni Marvin sa kwarto. Napabalikwas ako ng bangon at gulat na napatingin sa kanya. Ani ay uuwi kami sa Antique dahil may emergency raw at isasama niya ako para ipakilala sa mga magulang niya. Hindi pa ako nakakapag-react noong una kasi naman, Sir Gimbal. Biglaan lang ang lahat. Basta na lang niya ako inutusan na mag-impake ng mga iilan na gamit namin at aalis na raw kami. Seryosong seryoso ang mukha nito, kaya naman kahit naguguluhan ay sinunod ko pa rin siya. Isa pa, matagal ko nang gustong makilala ang pamilya niya. At ngayon mangyayari na. Aarte pa ba ako? Kaunting gamit lang ang pinili ko na mabilis naming inayos sa traveling backpack ni Marvin. Sa airport na rin niya ay pinaliwanag sa akin ang lahat. Ang sabi niya ay nadisgrasya raw ang kapatid niyang si Marlo, Sir Gimbal. Hiniling nito na umuwi siya at makita ang kuya nito. Dahil sa matagal na siyang hindi umuwi ay pumayag na rin si Marvin. Naisipan niya rin na isama ako upang ipakilala sa mga magulang niya. Nasa eroplano pa lang kami ay iniisip ko na kung paano magpapakilala sa mga magulang ni Marvin. Magugustuhan kaya nila ako? Alam ko naman kasi talaga na mababait sila. Ayon na rin sa kwento ni Marvin. Yun nga lang syempre hindi ko maiwasan nakabahan, Sir Gimbal. May ilan din siyang picture na pinakita sa akin. Mga tourist spot at falls sa Antique. Ang sabi niya ay naroon na rin naman kami ay mamamasyal na raw kami at magsaya. Lalo tuloy akong na-excite. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa mga falls, Sir Gimbal.
kung makakapunta man ako sa Paul's Antique yun ang first time ko. Masaya rin ako at nadala ang digital camera ko noon. Sinabi ko sa sarili ko na kukuha ako ng mga litrato namin ni Marvin at ipapakita ko kila mama. Naging mabilis ang biyahe namin. Sa ospital sa bayan kami dumiretso. Naroon pa kasi ang kapatid niyang naaksidente sa motor. Gagi ka pre. 'Di ba sabi ko sa'yo mag-iingat ka. Sermon ni Marvin sa nakababatang kapatid bago ito niyakap. Niyakap naman siya pabalik ng kapatid. Buti naman nakarating ka kuya. Nito. Tumayo rin ang isang babaeng nakabastidang kulay asul at nakapusod. Katabi nito ang lalaking medyo maputi na ang buhok. Naka-t-shirt ito at faded na pantalon. Binati ng mga ito si Marvin at niyakap. Napatingin naman sa akin ang matanda lalaki at tinignan ako. Napansin naman niyo ni Marvin sa kaniya ako pinakilala. Asawa ko ho, tay. Aniya. Kita ko ang gulat sa mga mata ng matanda ngunit agad din iyong napalitan ng ngiti. Hinawakan ako ng nanay ni Marvin sa kamay na napag-alaman kong si Nanay Celia pala. Ruben naman ang pangalan ng tatay niya. Napakagandang bata. Siguro ka bang hindi ka ginayumaw ni Marvin iha? Biro nito sa akin habang hinihimas ang kamay ko. Natawa naman ako at umiling. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob ni Nanay Celia. Inaya niya ako sa monoblock na nasa tabi ng kama ni Marlo at doon ako pinaupo bago siya umupo sa tabi ko para magkwentuhan. Kung ano-ano po tinatanong ni Nanay Celia sa akin. Kulang na nga lang Sir Gimbal ay ipakwento niya ang buong buhay ko at kung hindi lang nag-request ng Jollibee si Marlo ay hindi pa niya ako titigilan. Nagpasama po sa akin si Marvin sa labas para bumili ng hapunan. Jollibee ang gusto ni Marlo kaya naman paglabas ng hospital ay naglakad kami papunta rito. Sakto naman noon na tumawag sa phone ko si mama. Kaya naman po ay sinabihan ko si Marvin na sagutin muna iyon at umorder na siya. Medyo matagal din kasi ang waiting sa mga fast food lalo na sa Jollibee, di po ba? Nakatayo ako noon sa tapat ng Jollibee habang kausap si mama nang may lumapit sa akin na matanda. Nakasuot ito ng parang lumang bestida. Yung parang tagpi-tagping tela na ginawang bestida po Sir Gimbal. Basta ganon po yung itsura. Maputi rin yung buhok nito at kulubot na ang mga balat pero hindi pa naman po siya ugod-ugod na matanda. Maayos pa rin po siya maglakad. Noong una, akala ko ay tatabi lang siya sa akin. Nakalimutan ko po palang sabihin na yung Jollibee ay nasa highway po. So paglabas mo rito, pwede ka na rin maghintay agad ng sasakyan. Ganon nga po ang akala ko noong tumabi yung matanda sa akin. Akala ko mag-aantay lang siya ng sasakyan. Hindi ko rin po kasi napansin kung saan ba siya nanggaling. So, iyon na nga po. Hinayaan ko lang siya na tumabi sa akin hanggang sa matapos yung pag-uusap namin ni mama noong ibinaba ko na yung phone ay bigla siyang nagsalita. Dalawa kayo, hindi ba? Nakangiti niyang tanong. Ngumiti naman ako pabalik at kahit naiilang talaga ako. Iba kasi yung itsura ng ngiti niya, Sir Gimbal. Yung mga ngipin niya ay naninilaw at may ilan doon ay may dumi pa. Isa pa, pinasadahan niya ako ng tingin na para bang nasisiyan siyang nakita ako. Opo. Kasama ko po ang asawa ko. Sabi ko, sabay turo kay Marvin na tapos na umorder at papalabas na para sunduin ako. Hindi, dalawa kayo. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti ng matanda. Nakatingin ito sa bewang ko habang sinasabi yon. Nangunot ang noo ko. Po, akmang magtatanong ulit ako nang may humigit sa braso ko at inaya na ako papasok ng Jollibee. Si Marvin. Pinagsabihan ako nito na huwag makikipag-usap sa hindi ko kakilala. Mas lalo naman akong naguluhan. Bakit ka ako? Mukha naman mabait si Lola. Wala rin namang masamang sinabi ang matanda at para sa akin ay isang kabastusan kung hindi ko ito kakausapin kung wala namang ginagawang masama. Basta lang ang sagot sa akin ni Marvin. Hindi na rin ito nagsalita hanggang sa matapos kaming umorder at bumalik sa ospital. Sabay-sabay kaming kumain nila Nanay Celia at Marlo, Tatay Ruben at Marvin ng gabing iyon. Siyempre ay muling nagpakwento si Nanay Celia sa akin na kung paano kami nagkakilala ni Marvin. Nung matapos kaming kumain at magkwentuhan ay nagpaalam si Marvin na
uuwi na muna kami sa bahay nila at babalik na lang kinabukasan. Pumayag naman si Nanay Celia dahil bawal din ang maraming bantay sa ospital. Sinabihan niya lang kami na mag-iingat at isarang mabuti ang pinto at bintana sa bahay nila bago matulog. Hiniram ni Marvin yung motor ni Tatay Ruben para maging service namin pauwi. Wala namang pagkaalinlangang ibinigay ito ni Tatay at lumabas na kami. Pagdating sa parking lot ay muli kong nakita ang matandang nakausap ko kanina. Nakatayo ito sa kabilang kalsada at nakatingin sa akin. Nakangiti ito ngunit iba ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang iba ang dahilan ng ngiti niyang iyon. Hindi ko ito pinansin at sumakay na sa likod ng motor ni Marvin. Agad namang iyong umandar nang makasakay na ako. 1 oras ang biyahe namin kaya naman alam namin na abutin kami ng gabi sa daan. Nakapikit lang ako sa likod ni Marvin sa buong biyahe. May mangilan-ngilan kaming nakakasalubong ngunit madalas ay kami lang sa madilim na kalsada. Siguro ay nasa kalahating oras na kami nasa biyahe noon nang maisipan kong tumingin sa likod namin. Hindi ko rin alam kung bakit ba naisipan ko, Sir Gimbal. Basta na lang parang may nag-uutos sa akin na tumingin ako roon. Laking gulat ko nang yung matandang kausap ko kanina sa Jollibee ay nasa likod namin at mabilis na tumatakbo. Para bang hinahabol kami nito. Napakunot pa ang noo ko noon. Ang lakas naman ni Lola, kako. Nakakatakbo pa kahit gano'n na ang edad. Sinabi ko yun kay Marvin at sinabihan naman niya akong kumapit ng mahigpit at bibilisan niya. Kahit naguguluhan, ay sumunod na lang ako sa kanya at mas lalo pang humarurot ang sasakyan namin. Muli akong tumingin sa likuran at halos malaglag sa nakita. Bukod kasi sa matanda ay may 2 pang asong humahabol sa amin. Pero Sir Gimbal, hindi ko kasi masasabing normal lang silang mga aso, Sir Gimbal. Kasi kasing laki ng matanda. Opo, kasing laki ng tao yung 2 aso. Doon na po ako kinabahan at namura ko si Marvin. Sinabi ko, ano ba itong probinsya nyo? Sa Maynila ay wala namang ganito. Sinabi niya sa akin na kumapit lang daw ako at magtiwala sa kanya pero binulyawan ko siya na bilisan dahil maaabutan na kami. Ang bilis-bilis kasi ng 2 aso. Ganoon na rin si Lola. Sobrang takot na takot ako noon, Sir Gimbal. Hindi ko malaman kung anong dasal pa ba ang gagawin ko o kung maaari ko bang isipin na panaginip nga ba ang lahat. Pero ayoko rin namang bumitaw saglit kay Marvin para kurutin ang sarili ko para alamin kung nananaginip ba ako dahil alam kong malalaglag ako sa bilis ng pagpapatakbo niya at maaabutan ako ng kung anong nilalang na humahabol sa amin. Mura noon ng mura si Marvin habang ako'y nakailang dasal na ata ng ama namin. Nagsimula na rin akong makaamoy ng naaagnas na bangkay. Sobrang bahaw nito at nakakasulasok ang amoy na para bang masusuka ako. Mas binilisan pa ni Marvin ang pagpapatakbo. Nakatingin lang ako sa matanda nang bigla itong umiti. Halos mahimatay ako sa takot na makita ko matutulis nitong pangil. Nagsisisinigaw ako noon at nagmamakaawa sa matanda na wag siyang lalapit. Sinabihan ako ni Marvin na wag nang tignan ng matanda at pumikit na lang. Pinilit ko namang ipikit ang mga mata ko at paulit-ulit na nagdadasal na sana ay makalampas kami. Ilang minuto ang lumipas ay unti-unting nawawala ang amoy na naagnas na bangkay. Napadilat ako noon at napatingin sa likuran namin. Wala na sila. Nakahinga naman ako ng maluwag noon at inisip na napagod sila sa paghabol sa amin. Nakarating na kami sa bahay nila Marvin. Konting description lang po, Sir Gimbal. Yung bahay nila Marvin kalahating kawayan at kalahating bato. Yung bang ang kwarto bato tapos kawayan yung dingding na kusina at sala. Nasa labas din po yung pinakapalikuran nila katabi ng poso. Nung makababa kami ng motor ay mabilis akong hinawakan ni Marvin sa braso at hinila papasok ng bahay. Mabilis siyang naghanap ng bawang sa kusina at sinabing ilagay ko yun sa bulsa ko. Naguguluhan ko siyang tinanong kung bakit pero puro basta lang ang sagot niya. Kinuha rin niya ang walis tingting nila at pabaliktad na sinabit sa labas ng bahay nila. Nagmamadali rin siyang nagsimula magpausok. Paikot-ikot sa loob ng bahay nila pati na rin sa labas. Gulong-gulo ako noon, Sir Gimbal. Hindi ko alam ang nangyayari at hindi ko rin naman siya matanong dahil para bang papatay ng tao ang mukha ni Marvin. Para siyang galit na galit sa kung sino. Matapos gawin lahat ng iyon ay pumasok na ulit siya sa loob at hinarap ako. Kailan pa? Seryoso nitong tanong sa akin. Bakit hindi mo ako sinabihan? May halong galit na tanong na ulit nito. Napahilamos pa ito ng mukha at
napapapadyak. Hindi ko siya maintindihan at napapakunot ang noo ko bago sumagot. Kailan ang alin? Anong hindi ko sinasabi? Naguguluhan kong tanong. Bumuntong hininga si Marvin bago tumingin sa tiyan ko at muli akong hinarap. Kailan ka huling nagkaroon? Buntis ka ba? Mas lalong kumunot ang noo ko. Ako? Buntis? Napamura ng malakas noon si Marvin Sergimbal. Paulit-ulit na yung minumura ang sarili niya at sinabing kung alam lang daw niya na buntis ako ay hindi na sana kami umuwi sa Antique. Hindi ko pa naman siya maintindihan noon. Wala naman kasi akong nararamdaman na buntis ako kahit anong symptoms. Likas naman kasi sa akin ang malakas kong pagkain. Isa pa, irregular din ang period ko. Dahil sa talagang naguguluhan na ako ay tinanong ko siya. Ano ka ako ang kinalaman ng pag-uwi namin sa Antique sa pagiging buntis ko? Kung buntis man ako, doon na siya nagpaliwanag. Ipinaliwanag niya na yung nakitang na matanda kanina ay isa palang aswang. Pati na rin yung mga asong humahabol sa amin ay aswang din. Hindi ko siya gustong paniwalaan noon, Sir Gimbal. Kasi naman, sa mga kwento lang na matatanda ko naririnig ang tungkol sa aswang. Ngunit hindi ko rin maipaliwanag kung bakit may asong kasing laki ng tao na may matandang kayang tumakbo ng ganoong kabilis. Hindi na ako nakapagtalo pa noong pinatulog na niya ako. Ang sabi niya ay babantayan niya ako sa pagtulog dahil baka nasundan kami ng mga aswang. Ngunit na magising ako noong madaling araw tulog na tulog naman ang loko. Nakaramdam ako ng pagkaihi noon. Yung number 4 po, yung pagkakaihi na hindi makakabalik sa pagtulog kapag hindi ka umihi. Tumayo ako at kinalabit ko si Marvin. Ang kaso ay naghihilig pa siya kaya naman nagdesisyon na akong tumayo at kunin ang phone ko para gawing flashlight. Naglakad ako palabas ng bahay. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone ko habang naglalakad papunta sa palikuran ni na Marvin. Pagpasok ko sa CR ay agad ko iyon sinara para magbawas. Nakaupo na ako noon at kasalukuyan nagbabawas nang biglang makarinig ng malakas na kalabog. Para bang may nahulog na kung ano. Sobrang lakas ng kalabog na akala ko ay masisira ng yerong bubong ng palikuran. Bigla akong kinabahan. Nagsisisi akong hindi ko pinilit na gisingin si Marvin kanina. Maya-maya lang ay nakarinig ako na para bang may naglalakad sa labas. Tapos may narinig din akong kumakaluskos na para bang kinakalmot ang yero. Sobrang sakit nito sa tenga kaya naman napapikit ako at dahil doon. Hanggang sa biglaan na lang sumakit ang tiyan ko. Parang sinusuntok ako noon ng kung sino. Parang may isang batalyon na sumisipa sa akin pabalik-balik. Napadaing na ako dahil sobrang sakit. Nakakarinig pa rin ako ng mga kaluskos. Pati na rin ang mga pag-angil ng mga aso sa paligid na para bang may inaaway ang mga ito. Ngunit yung pag-angil nila ay may halong takot. Yung para bang natatakot din sila na sila yung atakihin ng kung sino man ang nasa labas. Napapakita ko para pigilan ang sarili ko sa pagmumura. Noong dumilat ako ay halos malaglag ako sa kinaupuan ng may makita akong manipis na tila sinulid. Nagmumula ayon sa bubong ng palikuran. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng sinulid doon. Bigla akong kinabahan, Sir Gimbal. Doon ko na naisigaw ang pangalan ni Marvin. Sigaw ako ng sigaw na parang wala akong pakialam kahit na namamaos na ako. Basta ko lang tinawag ang pangalan ni Marvin. Hanggang sa bigla na lang bumukas yung pinto ng palikuran at tinaga ni Marvin yung sinulid na lumulutang sa harap ko. Nahati iyon sa dalawa at bumagsak ang kalahati sa sahig ng palikuran. Gulat na gulat ako na naging isa yung putol na dila ng tao. Napapikit ako noon dahil sa pandidiri. Pinigilan ko pa noong maduwal dahil sa nakita ko. Agad naman kaming nakarinig ng ungol ng kung sino sa bubong. Para itong dumadaing dahil may masakit sa kanya. Umuungol ito habang mabilis na kinakaskas ang yero ng bubong. Takot na takot ako noon, Sir Gimbal. Halos pagsisihan kung sumama ako noon kay Marvin sa Antique. Ilang segundo pa ang lumipas ay nakarinig kami ng kalabog. Gaya ng narinig ko kanina ay napakalakas rin ito. Matapos noon ay ang papatakbong kaluskos ng kung sino. Mas lalong nag-angila ng mga aso sa paligid. Nakakatakot na napakapit ako sa braso ni Marvin.
Ginusto pa niya sanang sundan kung sino iyon. Hindi na ako pumayag. Takot na takot akong napayakap sa kanya. Himala rin na biglang nawala ang pagsakit ng tiyan ko. Tinulungan akong makatayo ni Marvin at inalalayan palabas ng palikuran at papasok na din ang bahay nila. Nanginginig pa rin ang kalamnan ko nang paupuin ako ni Marvin sa mesa at abutan ng tubig. Galit na galit siya sa akin noon, Sir Gimbal. Bakit hindi ko raw siya ginising? Kung napano raw ako ay hindi niya alam ang magagawa niya sa sarili niya. Sinabi rin niya sa akin na isang pusa ang nakita niya sa bubong kanina noong lumabas siya. Ngunit alam niya ang aswang iyon dahil hindi normal ang laki nito. Triple daw ang laki nito kung ikukumpara sa normal na pusa. Halos hindi na kami nakatulog ng gabing iyon. Binabantayan na lang ako ni Marvin at dahil sa nangyari ay halos hindi ako dalawin ng antok. Naiisip ko pa rin ang nangyari kanina. Kinabukasan ay nagpa-check up kami ni Marvin. Positive, buntis nga ako. 4 months. Ang sabi sa amin ng doktor maliit lang daw ako magbuntis. Hindi katulad ng mga normal na babae kaya naman hindi ganoong pansin. Ang sabi pa sa akin ay hindi rin daw ako maselan at swerteng hindi ako nakakaranas ng mga mood swing at iba pang symptoms ng pagbubuntis. Mabilis kaming umuwi ni Marvin noon sa Maynila matapos magpaalam sa mga magulang niya. Todo hingi rin ng pasensya si Marlon noon. Hindi raw niya alam na magdudulot pala ng takot sa amin ang pag-uwi. Sinabi naman namin na hindi niya kasalanan ng lahat. Nagpapasalamat din kami kila Nanay Celia at Tatay Ruben na ayaw pa kaming paalisin ngunit wala rin siyang nagawa noong si Marvin na ang nagmatigas. 3 taon na po ang baby girl namin ni Marvin ngayon, Sir Gimbal. Marvina Jace po ang pangalan niya. Sa ngayon po ay never pa ulit kaming bumalik sa Antique simula noon. Sila Nanay Celia at Tatay Ruben at Marlo na po ang dumadalaw rito sa amin sa Maynila para makita ang prinsesa namin. Kung ako po ang tatanungin ay parang ayoko na rin pong bumalik sa probinsya nila Marvin. Sa tuwing maaalala ko kasi ang nangyari ay kinikilabutan pa rin at natatakot ako. Iyon po muna sa ngayon, Sir Gimbal. Magbabahagi po ulit ako sa susunod ngunit baka hindi na tungkol sa aswang. Maraming salamat sa pagbabasa. At more power po sa channel nyo, mga kagimbal. At doon na po magtatapos ang kwento natin ngayon. Maraming salamat po kung umabot kayo sa dulo ng kwento natin. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating video.